I got broads in Atlanta. She's the lean, the You're gonna be last picking that Granger. Di na natin papatagalin pa. Magbabakbakan agad ang Indonesia at North America. It's Area 77. Or will Area 77 shock all of us? Once again, my name is Ingan. Kasama ngayon si Kuya Morakart para ihatid sa inyo ang Game 1 action ng Indonesia versus NACT. Tama yun. Ika nga ni Brad Pitt. Alien, hindi mo alam yun. Wala. Wala Okay. So very good yun. Ubusin natin yung alien joke. Day 1 pa lang nila, no? Very good. So we are starting off this game pretty strongly. With confidence kasi yung... Hindi ko alam kung super high priority ng Novaria ngayon. Diba? This actually the pick that shocked me as well. I think medyo natutulad yung panel natin with that. Definitely not. I mean, it fell off sa meta. And at the same time, sinabi nga ni Joshi Cakes to na hindi maganda or hindi ideal yung combo ng isang Cho tsaka ng isang Novaria na pag may nasipa si Cho, babatuhan lang ng bola ni Rins and the burst might not be enough. Yun na yun eh. Oh, yun na yun eh. Wala nang ibang layer. So, tama lang din na medyo maingat pa sila ngayon and respeto din ang kanilang pinapakita sa capabilities ng RRQ Hoshim. Galing silang M6 ngayon sa MSC na ulit. At si Joy Bodge ang kanilang unang namataan na pa-revitalize. Ginamit na nga din yung Fury of the Phoenix. Ang ganda ng stun out. At si Eureshia may nahuli dito si Dairen pero nakapag-Infernal Pursuit pa rin. Hindi tumama yung Dark Wave niya. Delikado ngayon si Dairen. First blood drawn by Eureshi. Oy, Area 77 with first blood. Of course, it's still gonna be an RRQ Turtle. They're so far, so good. I mean, that's as good as you can get if you're Area 77 since especially, hindi naman talaga ikaw nagko-contest ng sa Lord. Yeah. Turtle, rather. Napakatapang ni Sutsujin, napakatapang ni Toy at napakatapang ng ginagawa nila ngayon. Merong nasipa doon si Idok and so far yung Astral Sphere. Sapat na para ma-burst down si Iso. Parang sapat na nga eh. And yung ginagawa ni Sutsujin right now, parang siya yung nagiging damager most of these engagements. Is like Rins is like parang pang follow up lang talaga. Pero parang sa combo niya right now with a Cho and pag hindi yung Cho kailangan kasama din si Sutsujin. Kasama with the si back siya. Sutsujin. Oo. Gumagana naman. Sigurado parang asintado din yung mga Astral Spheres na nilalabas dito ni Rins. And so far, Area 77, namimitigate naman nila kahit paano yung ginagawang rotation. Sign for RQ na kahit 1.3k pa lang naman yung gold lead nila, parang feeling nila kaya pa rin nilang makuha ng good damage. And speaking of damage, Rins definitely showing na kailangan niyo pa rin katakutan itong Novaria at this point. Which again, siguro yung time na lang, time will tell kung masakit pa rin itong Novaria ito hanggang mamaya. Mamaya, siguradong sasakit talaga si Rins later on. Heavy spin, kaya walang mapipitas. Chillin' like a villain. Joy Bodge, nasa harapan. Pinokontest nila yung kanilang purple buff na wala naman ni Shiro, at least for now. Pero looks like there's so much pressure. Iso getting hunted down. Joy Bodge for the follow-up. Bodyguard moments muna siya. And that is gonna be Granger staying alive. Kumpara sa nakita natin sa Team Blast tsaka Homeboys. Ano naman? Tamed. It's very tame. Very Tamed. Ang ating nakikitang labanan and alam naman natin sinasabi natin nga brawl yung meta sa Indo kasi sobrang highly gifted nila in terms of mechanics. May mga late game decisions na pinapakita ng RRQ game. Parang binabago nila yung istorya. Ginamit na nga yung mga ultimates doon at si Idok ang unang mapipitas. Habang si Toy nakakapag-stack up naman, kinasa na nga doon yung crossbow of tank. Si Ureshi na paikot, makakalayo naman. And that's 1-for-1 trade for both of the teams. And so far with that 1-for-1, patakbo si Iso. So ayaw talaga yung sumama sa mga team fight na to. Alam niyang hindi pa siya ready na makipagbakbakan dito. Even Shiro running very, very early on habang hinabos siya Dairen at tinatrabaho ni Sutsujin yung Turtle. So very interesting yung nangyayari dito for Area 77. Parang ayaw, literal na walang gustong dumaban kahit sino. Wala. Patas muna, talagang limit testing the waters muna. Ang kanilang ginagawa ngayon. And again, kasi ang daming counter punish na pwedeng mangyari for both of the sides. For Area 77, again, the AOG, pag nakasa, tas may tinamaan, tas na-taunt, pwedeng ma-turn around ng Area 77 to. Same goes for RRQ, na pag lumalim kayo at naka-stack up later on, etong si Toy, expect mo, bibitawan mo na yung phone mo kasi death timer ka na. Yung playstyle in Area 77, parang okay, pag try natin makaisa. Pag hindi kumana yung tinry nating pitasin, magsi-atrasan muna tayo. Yung ginagawa nila over and over again, I'm not sure if I'm reading this correctly, pero it feels like Area 77
just wants to go for like a 15-minute, 18-minute game. Sulitin yung power spike. Yung tatlo. Yeah, of course with the help of the Fury of the Phoenix though, coming in from Hunter. So at least yung comms nitong Area 77 looks like really, really good. Idok though with a very beautiful engagement. Flicker, sabay, Sipa, and there you go. Trying to go for just for a save at this point. Just no engages whatsoever for Area 77. 3-3 scoreboard as we approach the 9-minute mark, and looking at the in-game equipments, we can see a significant lead dito para kay Toy kontra kay ISO. Kasi kung napapansin natin, mas active talaga yung galawan so far ni Toy, at nakaisa na nga siyang Torre doon sa baba. And if this lead continues for RRQ Hoshi, parang yung taste pogi aabot ba para sa Area 77? Farming game, and so far Shiro mahapdi na din naman, and medyo nasaktan dun si Rins. Though he is 2-0 right now on the Novaria, going for the hunt. Pwede ba tumama ng hunting na, and no snipes happening at all. Again, medyo slippery naman talaga ang isang Lancelot, wala siyang magagawa. Pero again, Area 77 playing the turtle strategy. Objective ang kanilang gusto. Ayaw kasi nilang ma-1 bago pa magkaroon ng Lord Dance later on. Kaya talagang tiis pogi muna, provide vision and the ground control as much as possible. Pero may naipit nga dito. Yureshi na paggamit na nga ng heavy spin. May flickers na nagamit doon onto Hunter. Ginamit na nga din ang kanyang ultimate at magdi-disengage yung Area 77. Nanalo yung RRQ doon. Yeah, so far, Fury of the Phoenix being used defensively over and over again. Yun yung ginagawa nila ngayon. Oo. And gumagana naman, I mean, sa dami ng laban na nangyari, 3-3 pa lang yung kill score. At 10 minutes, usually may mga games dito sa MSC na patapos na ng 10 minutes. Kanina. Ito parang hindi pa nagsisimula. Oo, mapabilis yung game kanina eh. Yung series matagal kasi na game 3, pero yung mga games, game 1 and 2, Oo. relatively fast. Action packed. Ito, highly calculated kasi yung mga galawan ng ating teams. Medyo nagiging tawag doon, medyo hindi ganun ka-offensive talaga yung Area 77 ngayon. Nag-iingat pero ginamit na nga din yung AOG, pati na rin revitalize para lang masave yung mid lane turret, pero yung bot lane turret nila ay tumumba. Wala tayo talaga pumatoy. Wala talaga, no! It's like no over and over again. And because of that, medyo passive talaga ang kanilang galawan. Lahat defensive. Si Sutsujin pumasok na. Yureshi baka ma-force out na naman yung heavy spin pag siya naipit. RRQ Hoshi transition doon sa mid lane. Nilabas na nga yung Astral Echo. Shiro kailangan naman yun dahil nakastakap doon si Toy. Pinagpasapasahan nila yung damage, pero ang punteriya ay si Shiro. -1 already, pero gamit na din ang most of the ultimates dito ng RRQ. May Lord pa na kailangan trabahuhin yung Area 77 dun sa taas. I'm not sure kung kakayanin nila. All outer turrets gone. Swerte na for Area 77 if walang makuwang inhibitor ang RRQ, but that doesn't seem ng RRQ. Nilapag na naman ulit yung Astral Echo para ma-zone out yung Area 77, and mission accomplished for the Kingdom. Okay, mission accomplished, 100%. All the gold that they needed to get, nakuha nila. I don't think na-expect nila na makuha yung baba. Pero kung sakali, bonus na lang siguro yun. 12 minutes, 4-3. I just wanna say, wala pa ring actual na laban na nangyayari dito. Puro pitasan ang nagaganap. Looks like it's another one. Ang gulo ang Area 77 sa laban na ito. Tinamaan na naman lahat ng Astral Echo. Ginamit na yung Fury of the Phoenix. This could be an opening, pero parang hindi pa nga ata dahil maski Sutsujin, hindi pa rin nila mapitas. There you go. Ito, literal na mission na lang yung RQ. Sabi nila, sige, ayaw nyo lumaban sa amin. Iuunti-untiin namin yung mga tore nyo. Oo, tama. Tawag dyan, parang instead of peeling the bandage fast, slowly. Yung ginagawa ng RRQ. Para mas masakit yun eh. Para mong kinukot-kot. Oo, mas masakit din pag ang mga binabatong Holland dito ni Renza. Ito na ba? Ang RRQ. Ito na ba yung opening ng area? Mukhang lalaban na nga sila right here on the jungle. Shiro malayo pa rin sa labanan. Ureshi hindi na kayang takihin ang sakit ng RRQ. Napakasakit nila. Yureshi na naman ang naging ally dito for Area 77. They had to attempt that Lord pero wala. Nabigyan ng RRQ. Wala. Si Shiro, para siyang may sariling mission talaga dito. Hindi ko din medyo maintindihan pa. He's already level 15. Maybe the items, but I don't know. He's trying to control the map as much as he can. Okay na. Nilapag na yung kumot. Nahuli na naman si Ureshi. Napagamit na naman ng heavy spin habang si Shiro nandun sa likod. Going for range. Ginamit na nga yung Fury of the Phoenix. Joy Bodge to AOG pero walang tinamaan. Unti-unting nawawala ang members ng Area 77. Yung Lord buhay na buhay pa rin at walang napipita sa RRQ. Dalawa kaagad ang nawala and RRQ wins game 1.